Yan, isang pinagpalang gabi po sa bawat isa po sa atin. At Friday na naman po at itong araw na ito, tayo na naman po ay magsasama-sama para po tayo ay manalangin. Yan, isang mapagpalang gabi po muli sa bawat isa po sa atin. Yan ang mga pinag-aralan po natin ngayong linggo pong ito na itinuro po sa atin ng ating mga pastor ay ang bagong topic na tinalakay po natin ngayon ay about po sa 7 foundations of faith. At alam niyo po, kagaya po ng sinabi po ng ating mga pastor, kapag sinabing foundation or pundasyon, ibig sabihin kailangan ang pundasyon ay matibay at malalim. Amen po ba? At kagaya nga po ng sinabi po ni Pastor Rame anong Tuesday, sabi niya, tulad po ng isang bahay na hindi ito tatagal kung mahina po ang pundasyon. Kagaya po ng buhay Kristiyano, ang buhay Kristiyano po ay hindi rin magiging matibay kung kulang sa tamang pagkaunawa sa salita po ng Diyos. Amen po. At sabi nga po, every strong building starts with a strong foundation. Ganito rin po ang Christian life, ang buhay Kristiyano. Kailangan po ang pundasyon natin ay malakas at ang pundasyon po natin ay matibay. At ang foundations of faith po ay tumutukoy sa mga basic pero napakahalagang truth about po sa Biblia. At ito po ay nagsisilbing pundasyon ng ating relasyon po sa Panginoon. At kapag matibay ang pundasyon ng ating pananampalataya, hindi po tayo basta-basta magigiba. Amen po. Hindi po tayo basta-basta susuko or hindi po tayo basta-basta matutokso. Bakit? Kasi matibay ang foundation or ang pundasyon ng pananampalataya po natin. At yan po ang inaasahan ng Diyos po sa atin, yung matibay, yung pananampalataya natin. At ang unang itinuro po sa atin ni Pastora Trixie nung Monday, number 1 po ay yung foundation of faith, number 1, very basic at alam na po natin. Ito po ay ang John chapter 3, verse 16. Sabi nga po, God's sacrificial love, selfless, unconditional, redeeming love, ultimate sacrifice. Yun. Alam po natin na ang John 3:16 po ay ang puso ng Biblia. At doon po tinalakay, doon po tinukoy, pinakita kung gaano kalawa, kung gaano kalaki ang pag-ibig po ng Diyos po sa atin. At sabi nga po niya dito, captures how God gave His only begotten Son to bring salvation through belief. Sabi nga po ni Pastora Trixie, ang John 3:16 po, ito po yung depth of God's love. Ibig sabihin, ito yung lalim ng pag-ibig po ng Panginoon po sa atin. At ang John 3:16 po ay very common na sa ating mga Kristiyano. Siguro, wala naman pong taga-rema na hindi alam ang John 3:16. Lalo na kung ikaw ay nagsusoul win, ikaw ay humahayo, gamit na gamit po natin sa pagsusoul win ang John 3:16. Kagaya po ng sinabi ko kanina, ito ay ang puso ng Biblia. Amen po. At hindi ka lang isang beses, sabi nga po ni Pastora Trixie, hindi ka lang isang beses magtitiwala sa Diyos, kundi ang pagtitiwala po sa Diyos ay continuous o nagpapatuloy. At ang pangalawa po dito na tinukoy po sa atin ni Pastora Trixie, ito po ay nakalagay sa John chapter 1 verse 1 at nakalagay din po sa John chapter 1 verse 14. Word became flesh, expresses the incarnation, the eternal Word who is God, entered humanity as Jesus. Alam po nating lahat na si Jesus po ay nagkatawang tao. Amen po. At naganap po ito para po tayo ay iligtas. At ito po ang pundasyon ng faith natin, pundasyon ng pananampalataya natin ay si Jesus. Amen po. At isang basic teaching po sa atin, si Jesus ay naparito, nagkatawang tao para sa atin, para mas maintindihan natin ang tunay na meaning ng love. Amen po. Alam niyo po, kung hindi ginawa ni Jesus na magsakripisyo para sa atin, siguro hindi natin alam kung ano ba ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Bakit? Kasi si Jesus ang nagpakita ng tunay na pag-ibig. Sabi nga, walang sino mang tao ang nagpatunay ng pag-ibig, kundi tanging ang Panginoong Jesus lang po. Amen po. Kaya nga sabi niya dito, yung salita ay naging flesh. Amen po. At ito po ay ang Panginoong Jesus. At noong Tuesday,
Itinuro naman po sa atin ni Pastora Mean ang pangatlo sa Isaiah chapter 53 verse 5. Wounded for our healing directly reflects the prophecy that with his stripes we are healed, emphasizing substitutionary suffering. Kapag sinabi pong substitutionary suffering, tayo ang nagkasala pero mas pinili ni Jesus na siya ang mamatay. Amen po. Ulitin ko po, kapag sinabi pong substitutionary, sabi niya, ibig sabihin, sabi niya po dito, tayo ang nagkasala pero mas pinili ni Jesus na siya na lang ang mamatay para po sa atin. At ang ating kagalingan o ang sabi nga po ni Pastora Mean, ang ating pong kagalingan o ang kapayapaan ay hindi nakabase sa ating sariling kakayanan o sa nagawa po natin. Amen po. At ito po ay nakalagay kung natapos ba natin o nagawa ba natin o nagawa ni Kristo. Ito po ay nakabase sa nagawa po ni Kristo. Amen po. At ang sabi niya dito, may assurance tayo dahil sa finished work ni Kristo. Alam niyo po, nandun yung kasiguraduhan ng kaligtasan sa atin dahilan sa finished work, dahilan sa natapos po ito ni Kristo. Amen po ba? Alam niyo po, maraming mga tao yung hindi nila natatapos yung trabaho nila sa gawain ng Panginoon. Pero alam niyo po, si Jesus, tinapos niya. At dahilan sa natapos po ito ni Jesus, sabi nga po ni Pastora Mean, makukuha natin ang kapayapaan, makukuha natin ang kagalingan dahilan sa nagawa ito ni Jesus. Amen po. At nasugatan siya at namatay para po tayo ay gumaling. Ito po yung usual na ginagamit po natin every time na tayo po ay nagpe-pray ng may sakit. Tama po ba na kapag meron tayong pinagpe-pray na may sakit, sinasabi natin yung 1 Peter 2:24, sinasabi natin itong Isaiah chapter 53 verse 5, na alam niyo po na sa pamamagitan ni Jesus, tayo po ay gumaling. Amen po. At ang pang-apat po na itinuro din po sa atin ni Pastora Mean, ang nakalagay po dito sa John chapter 14 verse 6, way, truth, life. Jesus declares himself as the exclusive path to the Father. Ang paraan ng tao para maligtas ay ang relihiyon. Sabi nga po ni Pastora Mean, dito po sa mundo, sa Pilipinas, ay merong over 2,000 religion na naka-register po sa sect. Napakarami. Pero alam niyo po, sabi nga po niya doon, ang paraan ng tao para maligtas ay ang relihiyon. Pero iba ang pamamaraan po ng Diyos. Ang pamamaraan po ng Diyos, sabi nga ay ang John 14 verse 6, sabi nga po, si Jesus ang daan, si Jesus ang way, ang truth, at ang life. Hindi sapat ang relihiyon para makapasok ka sa langit. Even your good deeds ay hindi sapat para po tayo ay makapasok sa langit. Kundi ang sabi niya dito, ang tanging daan patungo sa langit, ang tanging requirement patungo sa langit, ang tanging susi patungo sa langit ay si Jesus. Walang ibang daan patungo sa langit kundi siya lang. At kapag nakilala mo si Jesus, sabi nga po, makikilala mo ang katotohanan. Amen po. Bakit? Kasi Jesus is the way and the truth and the life. Amen po. Hindi lamang siya ang nagbigay ng buhay, siya rin ang pinagmula ng buhay. Amen po. At nung Wednesday po, itinuro naman po sa atin ni Pastora Giselle yung pang-5, Hebreo chapter 12 verse 2. Sabi niya dito, faith's pioneer perfecter portrays Jesus as the author and perfecter of our faith enduring the cross. Si Jesus ang first and last example of faith. Siya ang pinakamalaking halimbawa, kagaya po ng sinabi po sa atin ni Pastora Giselle. May full confidence tayo na kapag nagtiwala tayo sa Diyos, tiyak ang tagumpay. Bakit? Yan ang pundasyon natin. Kung malalim ang pundasyon ng pananampalataya mo at ang pundasyon mo ay si Jesus. Ang sabi niya dito, yung buong-buo yung loob mo, buong-buo yung pagtitiwala mo. Sabi niya dito na
na matitiyak natin ang tagumpay. Amen po. Bakit? Kasi si Jesus ay nagtagumpay, kaya po tayo ay mananagumpay. Amen po. At ang pang-anim po, sabi dito sa Acts chapter 4 verse 12, salvation only in Jesus emphasizes that no other name offers salvation besides Jesus. Walang ibang source ng kaligtasan kundi sa Jesus lang. Amen po, kaya malaya tayong makakalapit sa Diyos. Sabi nga ni Pastora Giselle, there's no other Savior, sa Jesus lang. Amen po. At nung kahapon naman po, itinuro po sa atin ni Pastor JP, yung pang number 7, sa John chapter 20, verse 31. Believe, find eternal life, highlights the gospel's purpose. Belief in Jesus as the Son of God brings life. Kapag sinabi pong gospel, sabi po sa atin ni Pastor JP, ito po ay good news or magandang balita na merong Jesus, na merong Messiah na dumating para sa atin. Amen po. At walang sinumang tao ang magbibigay sa atin ng eternal life or buhay na walang hanggan, only Jesus. Lahat po tayo ay gusto natin ng eternal life sa langit. Amen po. At mangyayari lamang po ito. Sabi nga po niya dito, kung ikaw ay maniniwala sa Diyos at magtitiwala ka sa Kanya. At ang sabi nga po, ang kailangan nating gawin, mas maging malalim pa ang pundasyon natin, ang pundasyon natin, ang paghawak natin ng pananampalataya sa Panginoong Jesus. Amen po. At yun po yung mga pinag-aralan po natin ngayong pong week na ito na itinuro ng ating mga pastor. Ito po ay 7 Foundations of Faith. Ito po si Pastor Ades. Magandang gabi po sa atin mga kapatid. At ngayong gabi po ay tayo po ay magsasama-sama minsan pa sa panalangin. Amen po. Pero bago po yun, nais ko pong ibahagi din po sa bawat isa. Ito po ay sinabi ni Pastor ni Dr. Morris Cerulo. Ang sabi po niya, time na para sa mga Kristiyano na mag-go beyond sa ordinary prayer. Amen po. Kailangan sa panalangin nating mga Kristiyano, dapat nandun ang power at nandun ang authority. Amen po. Lahat po tayo na nandito, gusto natin ng kasagutan. Amen po. Sa mga panalangin po natin. Pero kailangan nating i-take full, sabi po niya, ang full authority na ibinigay po sa atin ng ating Panginoong Jesus. Amen po. Bakit kasi kung hindi natin gagamitin yung authority na ibinigay sa atin ng Panginoon, amen po, laban sa mga masasamang spirito para makuha natin yung kasagutan sa mga panalangin po natin, amen po, nasasayang yung mga bagay na ibinigay na sa atin ng Panginoon. Amen po. Dito po sa Marcos chapter 1, amen po, makipagbukasan po kayo sa akin. And dito po sa simulan po natin dito po sa verse 21. Ito po yung time na si Jesus po ay nagturo sa sinagoga. Amen po. O sabi po dito, nagpunta sila sa Capernaum ng araw ng Sabat, agad siyang pumasok sa sinagoga at nagturo. Namangha sila sa kanyang aral sapagkat sila'y tinuturuan niya tulad ng isang may autoridad at hindi gaya ng mga eskriba. At bigla na lamang sa kanilang sinagoga ay may isang tao na may masamang spirito at siya'y sumisigaw na nagsasabi, anong pakialam mo sa amin, Jesus ng Nazaret? Naparito ka ba upang kami puksain? Alam ko kung sino ka, ang banal ng Diyos. Verse 25, sinaway siya ni Jesus na nagsasabi, tumahimik ka at lumabas ka sa kanya. Nang kanyang mapangisay siya, ang masamang spirito ay sumigaw ng malakas na tinig at lumabas sa tao. Silang lahat ay namangha at nagtanungan sila sa isa't isa na sinasabi, ano ito? Isang bagong aral. May kapangyarihan siyang mag-utos, maging sa masasamang spirito at siya'y kanilang sinusunod. Agad na kumalat ang balita tungkol sa kanya sa buong palibot ng lupain ng Galilea. So may dalawang bagay po dito na napansin ang mga leader ng sinagoga at ang mga tao kay Jesus. Kapag siya ay nagtuturo at ganoon din kapag siya ay nananalangin. Amen po. Number 1 po, sabi dito, siya po ay may otoridad. Amen po. Tingnan po natin sa original translation, sa Greek po, ang authority po ay
ah, tinatranslate bilang isang exosya. Amen po. Ibig sabihin po ng salitang exosya sa Greek ay the right to exercise. Ito yung karapatan mo. Amen po na i-exercise yung meron kang otoridad. At pangalawa po na napansin ng mga tao kay Jesus, siya po ay may kapangyarihan o may power. At sa original translation po sa Greek, ito po ay tinawag na dunamis, na ang ibig sabihin po ay the miracle working power of God. So ito po yung kapangyarihan ng Diyos na kumikilos kay Jesus. Amen po. At alam po natin sa ating mga Kristiyano, ito po ay ibinigay din sa atin na ipinamahagi sa atin ng Panginoon. Nung siya po ay bago umalis, amen po, sabi na po sa Luke chapter 10 verse 19, basahin po natin. Yan, sabi po dito, tingnan ninyo, binigyan ko kayo ng otoridad, ng eksosya, na tapakan ang mga ahas at mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makapananakit sa inyo. Amen po. Binigyan tayo ng otoridad ng Panginoon laban sa kaaway. Amen po. At alam ng demonyo na kapag ang isang Kristiyano ay nag-take full authority sa kanya, lalo na pagdating sa pananalangin, ang kaaway po ay nanginginig sa takot. At ito yung isang bagay na ayaw ng demonyo, ayaw ni Satanas na malaman ng bawat isa sa atin, na yung otoridad na meron si Jesus ay ibinigay niya rin sa bawat mga Kristiyano. Amen po. Kaya sabi po dito, sabi pa po ni Dr. Morris Cerulo, sabi niya, destroy the works of the enemy in the spirit world. Alam po natin na hindi natin malalabanan ang mga masasamang spirito. Amen po. Sa pamamagitan ng sapak. Amen po. Bakit? Kasi hindi naman sila physical na tao na nakikita ng ating mga mata. Amen po. Hindi natin sila malalabanan ng pisikalan. Pero ang tinuturo sa atin ng Biblia, sila ay malalabanan natin po. Bilang mo ang isang salita ibig sabihin ng Panginoon, makikita natin kung ano ang langit natin. Ay nilibigay ko sa pamilya ng bawat isa po sa atin. Lagi po sa ating sasaking mga pasuloy na pagmasulo ay nasa spiritual warfare. Tayo po ay nasa pakikiplaban. Kung tayong mga Kristiyano, tayo mga Kadarima ay dapat hipetics. Amen po, kailangan nandun ka palagi na nakaset ka na ikaw ay nasa labanan. Amen po, nakikipaglaban tayo upang mangyari ang kalooban ng Panginoon dito sa lupa. Amen po, kung maaalala po natin, ang mga alagad ay nagtanong kay Jesus. Amen po, bakit kasi napansin nila every time na si Jesus po ang magpe-pray, amen po, may sagot. Amen po, nakita na rin nila na mag-pray yung mga leader ng mga simbahan, ng mga pariseyo. Amen po. Ang sabi ng Biblia, pag nagpe-pray sila, nandun sila sa mga palengke. At talagang nakatayo sila. Pinapaalam nila kapag sila ay nag-aayuno. Nandun yung vocal sila. Amen po, dun sa prayer nila. Pero napansin nila, sa mga prayer ng mga pariseyo, ng mga leader ng sinagoga that time, walang kapangyarihan ng prayer nila, walang sagot dun sa mga prayer nila. Pero napansin nila, kapag ang Panginoong Jesus na yung nagpe-pray, ang sabi nila, may sagot eh. Kaya ang tanong po nila, sabi nila sa Panginoong Jesus sa Mateo chapter 6, sabi niya, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Amen po. At ang sagot ni Jesus sa Mateo chapter 6 verse 10, sabi niya, ganito kayong manalangin, sabi niya, mangyari ang kalooban mo dito sa lupa kung paanong nangyayari ang kalooban mo dyan sa langit. Amen po. Kapag ikaw ay pumapasok sa spiritual warfare, inilalaban mo na mangyari ang kalooban ng Diyos dito sa lupa kung paanong nangyayari ang kalooban ng Diyos sa langit. Sa langit, walang sakit. Sa langit, walang kahirapan.
Amen po, o lahat ng magagandang bagay at plano ng Diyos ay nangyayari sa langit. Amen po. At mangyayari din po yun dito sa lupa. Amen po. Kung ang mga Kristiyano ay mag-i-start na i-take yung authority na ibinigay sa atin, i-take yung authority laban sa kaaway. Ang sabi ni Jesus, binigyan ko kayo ng kapangyarihan na tapakan ng lahat ng mga alakdan at hindi kayo inuman kahit pa uminom kayo ng lason. Sabi niya, hindi eh. Amen po. Bakit? Kasi sa pangalan ni Jesus, amen po, ang lahat ng tuhod ay luluhod at lahat ng mga masamang spirito, amen po, ay lalaya sa pangalan ni Jesus. Amen po. Ulitin ko po, ang sabi po dito, destroy the works of the enemy in the spirit world. Amen po. Kailangan nandun palagi yung pakikipaglaban natin sa spiritual world na maganap ang kalooban ng Diyos dito sa lupa kung paanong nagaganap ang kalooban ng Panginoon sa langit. Amen po. At last verse po, dito po sa Jeremiah chapter 1 verse 10. Yan. So ito po yung sinabi ng Panginoon kay Jeremiah nang siya po ay tawagin. Yan. Sabi po dito, tingnan mo, inilagay kita sa araw na ito sa ibabaw ng mga bansa at ng mga kaharian upang bumunot at magpabagsak, upang pumuksa at magwasak, upang magtayo at magtanim. Amen po. So may kakayanan ng mga prayers po natin. Amen po. Na mapangyari, amen po, yung kagustuhan ng Panginoon na mangyari. Amen po. At ang sabi pa po ng 2 Corinthians chapter 10, verse 4 hanggang 5, ang mga panalangin natin ay kayang bumihag ng lahat ng kaisipan upang tumalima kay Kristo, na mga buloktot na kaisipan ay maaring matuwid sa pangalan ni Jesus. Amen po. Sa gabi pong ito, tayo po ay sama-samang manalangin. Pero bago po yun, tayo po ay magpuri po sa Panginoon. Mag-start po tayo na mag-worship. Taas po natin ang mga kamay natin sa ating Diyos. Sabihin natin sa Kanya, O Diyos, O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama. Minsan pa, pupuri tayo sa Panginoon. Sabihin natin, O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo.
Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko sa lahat ng panahon, sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, hindi nagbabago, Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon. Sa lahat ng panahon. Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras. Nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, hindi magbabago, hindi magbabago. Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama, huwag tayo ng pagsalamat sa Panginoon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin, sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Hindi nagbabago,
Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Aming Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, patuloy na nagpapakumbaba kami sa iyong harapan, O Diyos. Tinataas namin sa iyo ang bansang Pilipinas, Panginoon. Patawarin mo kami at ang aming bayan, Panginoon, sa mga pagsalangsang, sa rebellion namin laban sa iyo. Patawarin mo kami sa lahat ng aming mga kasalanan, Panginoon, sa gawang mga kalaman, sa kawalan ng takot sa iyo, O Diyos, sa immoralidad, sa panlalamang sa kapwa, O Diyos, kawalan ng kabanalan. Patawarin mo kami. Sabi mo sa iyong salita sa 2 Chronicles 7:14, Panginoon, kung kami ay tatawag sa iyo, Panginoon, kami ay tatalikod sa aming mga kasalanan. Ikaw ay magiging Diyos namin at kami ay magiging bayan mo, Panginoon. At pagagalingin mo ang aming lupain. Lord, nakikita mo yung sitwasyon ng bansa namin. Hindi tumaayos, magulo, Panginoon, maging ang leadership, ang gobyerno namin, Panginoon, hindi maayos. Hayaan mo, O Diyos, na mag-intervene ka, pumagitna ka, Panginoon, sa mga sitwasyong ito, O Diyos. Lord, hayaan mo na mas mapalaganap ang gospel sa buong bansa, Panginoon. At patuloy, O Diyos, na ayusin mo ang gobyerno namin, Panginoon, alisin mo sa pwesto yung mga tao na walang takot sa iyo, Panginoon, walang puso na maglingkod sa bayan, Panginoon. Lord, may mga pansariling interes, alisin mo sila, palitan mo sila ng mga tao na may takot sa iyo, alam ang salita mo, alam ang kalooban mo, may malasakit sa kapwa, Panginoon. At patuloy, O Diyos, na nakikita mo din yung injustices sa bansa namin, kawalan ng katarungan, Panginoon. Ikaw ang Diyos na matuwid, Panginoon. Kaya Lord, hayaan mo na lumabas ang katotohanan, Panginoon, sa bansang ito, may pataw ang tamang justice, Panginoon. Na patuloy na sinusuway namin kayo ng mga spirito, demonyo ng kasinungalingan sa bansang Pilipinas. Binabagsak namin kayo sa pangalan ni Jesus. Maging kayo na demonyo ng korupsyon, ay winawasak namin sa pangalan ni Jesus, kawalan ng takot sa Diyos, kagahamanan sa kapangyarihan, ay winawasak namin sa pangalan ni Jesus. Kayo ng mga demonyo ng kaguluhan, kayo na demonyo ng dibisyon, pagkakampi-kampi, pagkakabahabahagi, ay winawasak namin sa bansa namin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Sinisira namin lahat ng tanikala na nilagay mo sa bansa namin. Sa pangalan ni Jesus, hinibihag namin ang lahat ng kaisipan upang tumalima kay Kristo, ang lahat ng katwiran, ang lahat ng pag-uugali ay sumunod kung ano ang pag-iisip ng Panginoon. At patuloy na binabagsak din namin lahat ng mga kuta mo, Satanas, sa bansang ito, sa pangalan ni Jesus, at sinasaraduhan namin ang lahat ng mga portals sa bansang ito sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, mula sa north, south, east, and west ng bansang Pilipinas. Patuloy na nagpapakawala kami ng spirito ng salvation, strong conviction, shame and repentance, healing and deliverances, Panginoon, maging ng revival, awakening sa mga huling araw na ito, Panginoon. Hayaan mo na ibuhos mo ang iyong banal na spirito. Kahabagan mo ang bayan namin, Panginoon. Pigilan mo ang kamatayan, Panginoon, hanggat sa hindi pa naririnig ng mga tao ang mabuting balita na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, tinatasin namin sa iyo ang church planting, Panginoon, sa kabuuan ng Rema Evangelistic Church International. Lord, binigyan mo kami ng mission and vision na magtayo ng maraming mga simbahan sa bawat mga town, sa lahat ng provinces, Panginoon. Kaya kiniklaim namin, hindi lang ang Luzon, maging ang Visayas at Mindanao ay matatayuan ng gawain mo. Kaya mo na ikaw ang mag-lead ng mga daan, ng mga talampakan namin patungo sa kalooban mo. Magbukas ka ng mga pintuan, Panginoon, upang mabuksan ang mga gawain mo. Gawin mo kaming sensitibo sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. Ngayon din, magpadala ka ng mga manggagawa na ipapadala, Panginoon, sa bawat bayan upang mag-harvest ng mga kaluluwa sa mga huling araw na to, Panginoon. Lord, bago ka dumating, hayaan mo na
matagpuan mo kami na tapat na naglilingkod sa iyo, Panginoon, ginagawa ang kalooban mo. Sabi mo, O Diyos, occupy till you come, Panginoon. Kaya Lord, hayaan mo na manguna ka sa kabuuan ng Rema, Panginoon, at ang kalooban mo ang siyang patuloy na maganap, Panginoon. Hindi ng bawat Rema Pills Live, araw-araw, Panginoon, hayaan mo na bawat mga pastor na magtuturo, O Diyos, ay itago mo sa iyong likuran. Gamitin mo ang kanilang mga labi upang may pahayag ang iyong salita at ang kalooban mo. Hayaan mo kahit through online, Panginoon, dumaloy ang anointing mo, ang kapangyarihan mo, Panginoon. Hayaan mo sa pamamagitan ng mga live na to, kung mausap ka ng mga tao, katagpuin mo ang mga lugar na kinalalagyan ng bawat isa, Panginoon, at sa pamamagitan ng mga salita mo, Panginoon, sa pamamagitan ng live na to, maraming tao makilala sa iyo, maraming tao ang lumago pa sa pananampalataya, Panginoon, maraming tao ang makorek, ma-encourage, at mas mapalapit pa sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, pagpalain mo, O Diyos, ang everyday live, Panginoon, sa Rema Pills, O Diyos, dahil ito ay gawain mo at hindi gawain ng tao, Panginoon. Gayun din ang bawat mga prayer request, ang bawat isa na naririto, ng bawat mga kapatiran, ikaw na Diyos, siyang nakakasiyasat ang laman ng puso ng bawat isa, Panginoon. Lord, hayaan mo na bigyan mo ng katugunan, Panginoon, ang lahat ng mabubuting bagay, Panginoon, lahat ng mga panalangin na ayon sa iyong kalooban, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa kagalingan, salamat, Panginoon, sa pagpapala, O Diyos, salamat, Panginoon, sa kayusan ng lahat ng mga imposibleng sitwasyon, Panginoon, ikaw ang kumilos, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Alam namin na naririnig mo kami sapagkat hindi ka bingi at hindi ka bulag, Panginoon, sa mga sitwasyon na meron kami, O Diyos. Kaya Lord, tinitiwala namin sa iyo ang lahat ng bagay, Panginoon. Salamat sa katugunan ng mga panalangin namin. Sa pangalan ni Jesus. Hindi naman, Panginoon, patuloy na nagpapasalamat kami sa pagkakataon na makadulog kami sa harap ng banal mong trono, Panginoon. O Diyos, patuloy na minsan pa dinadalangin namin, nilalapit namin sa iyo ang aming pastor, ang aming senior pastor na si Pastor Boy, Panginoon. Yes, O Lord. Sa pangalan ni Jesus, ikaw na nagbibigay sa kanya ng anumang sakit at karamdaman, nagpapahina ng kanyang katawan na winawasak namin sa pangalan ni Jesus. Anumang paninira na ginagawa mo sa katawan ni Pastor Boy ay winawasak namin sa pangalan ni Jesus. Inuutusan ka namin na bitawan siya sa pangalan ni Jesus. Huwag mong pakialaman ang katawan, ang buhay ng aming pastor sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ikaw na mula ulo hanggang talampakan, winawasak namin ang anumang sakit, ang nagkukos ng sa pangalan ni Jesus. ng malfunction ng kanyang mga organs ay winawasak namin sa pangalan ni Jesus. Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, patuloy, O Diyos, na nagpapakawala kami ng kagalingan sa buhay ni Pastor Boy mula ulo hanggang talampakan. Salamat, O Diyos, sa maayos at normal na pag-function ng kanyang mga organs, normal at maayos sa pag-function ng kanyang dugo, Panginoon, at every cell sa kanyang katawan, Panginoon, na hinihingi namin ang kaayusan nito, ang kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon, kagaya ng sinabi mo sa 1 Peter 2:24 na sa pamamagitan ng mga latay mo, kami iyong pinagaling na, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, kami mula sa Rema Evangelistic Church, Panginoon, ay kaisa sa panalangin para sa kumpletong kagalingan at maayos na kalusugan ng aming pastor na si Pastor Boy, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na pagpalain mo si Pastor Boy ng mahaba pang buhay, na mapaglilingkuran ka, Panginoon, at magagabayan pa niya ang kabuuan ng organisasyong ito, Panginoon, papalapit sa iyo, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa buhay ng aming Pastor Boy, O Diyos. Ganyan din naman, Panginoon, patuloy na itinataas din namin sa iyo ang organisasyon ng Rema Evangelistic Church, Panginoon. Lord, sa mga simbahan sa iba't ibang lugar dito sa Luzon, Panginoon, patuloy, O Diyos, sa pagpalain mo ang mga simbahang ito, Panginoon. Pagpalain mo ng marami pang mga miyembro na may kalidad. At pagpalain mo, Panginoon, ng mga tao na tutulong at susuporta pa sa iyong gawain, Panginoon. At Lord God, gayon din naman ng bawat leaders
Panginoon, sa kabuuan ng Rema Evangelistic Church, magmula sa aming mga district pastor, sa mga junior pastor, mga associate pastor, sa mga elders, o Diyos, patuloy, Panginoon, na dalangin namin ang pagkakaisa sa kabuuan ng mga leaders namin. Yes, Kaya din sa Lord. pangalan ni Jesus, patuloy na winawasak namin kayo ng mga demonyo na nagkukos ng away, gulo, problema, kawalan ng pagkakaisa, winawasak namin. Hindi namin pinapahintulutan ng anumang pangingialam mo sa mga leaders namin. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, ang anumang pagkakawatak-watak ay sinusuway namin. Sa pangalan ni Jesus, hindi namin pinapayagan ang anumang pangingialam mo, Satanas, sa mga leaders namin. Sa pangalan ni Jesus, inutusan ka namin ngayon din na bitawan ang kabuuan ng leaders namin ng Rema Evangelistic Church, ang organisasyong ito, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, patuloy na nagpapakawala kami ng kapayapaan, ng spirito ng pagkakasundo, ng pag-ibig, Panginoon, ng pagkakaisa sa loob ng leadership namin, Panginoon. At Lord, patuloy mo pang pag-alabin ang pagkakaisa sa kabuuan ng Rema Evangelistic Church, Panginoon, at manguna ang pag-ibig na nagmumula sa iyo, Panginoon, ng fruit of the Holy Spirit, Panginoon, nang siyang lagi naming maalala at lagi naming isagawa, O Diyos. Patuloy din, Panginoon, na ikaw nga, Panginoon, nang siyang manguna sa bawat mga gagawin, Panginoon, sa bawat paglilid, Panginoon, ng aming mga leaders. Patuloy na manguna ka, mangusap ka, Panginoon, ang anointing na nagmumula sa iyo ang siyang maranasan namin, Panginoon. At Lord God, salamat. Gayon din naman, patuloy na tinataas namin sa iyo ang nalalapit na mid-year camp 2026, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na ngayon pa lang, kiniklaim na namin ang venue na pinili mo, Panginoon, para pagganapan ng camping na ito. Lord, ituro mo nga sa amin yung tamang lugar, Panginoon, na pinili mo. Yung tamang school, yung tamang venue, Panginoon, na kung saan malaya ka naming mapapapurihan, kung saan malaya naming maririnig ang mensahe mo, at malaya naming mararanasan ang kalapitan mo, Panginoon. Hindi naman, O Diyos, salamat sa maganda mong gagawin at sa mga tao na maisasama namin sa camping na ito. Dalangin namin na ma-encounter ka namin sa camp na ito, Panginoon. At Lord, hindi kami aalis ng camp na ito na hindi namin naranasan ang presensya mo, na hindi mo kami napuno at walang tao ang hindi na born again, Panginoon. Lord, dalangin namin na ngayon pa lang, punuin mo na kami, ipaalam mo na sa amin, Panginoon, yung gagawin mo, ipaalam mo na sa amin, iparanas mo na sa amin, Panginoon, yung pagkilos mo, Panginoon, sa camping na ito, Diyos. Salamat, Panginoon, ngayon din sa bawat magmi-minister sa camping na ito. Patuloy, Panginoon, na ngayon pa lang, i-anoint mo na ang bawat isa sa kanila at balutan ng banal mong dugo, Panginoon. Ngayon din ang campsite na gagamitin mo, Panginoon. Ngayon pa lang, isinusugo namin sa pangalan ni Jesus, kayo ng mga anghel ng Diyos na pumaroon, palibutan, ang bawat sulok, ang bawat kwarto, ang hall, ang lahat ng sulok ng campsite na yon sa pangalan ni Jesus, na punuin ito ng glory ng Lord sa pangalan ni Jesus. Binabalutan namin ito ng banal na dugo ni Jesus. Salamat, Panginoon, sa maganda mong gagawin sa mid-year camp, Panginoon, at salamat sa provision mo, Panginoon, sa pagkakalob mo ng lahat ng pangailangan namin sa aming pang-camp fee, sa transportation fee. Salamat sa sasakyang gagamitin namin. Salamat sa mga taong maisasama namin. At Lord, salamat sa mga instrumentong gagamitin. Salamat sa kaayusan at salamat sa kaganapan ng iyong mga pangako, Panginoon. At sa camp na ito, nag-e-expect kami ng more of you, Panginoon. Ngayon pa lang, ine-expect namin ang victory sa camp na ito, Panginoon. Lord, mararanasan namin ang camp na hindi pa namin naranasan noon. Mararanasan namin ang presensya mo na hindi pa namin naranasan noon, Panginoon. We will worship you like never before, Panginoon. And we will have the service
service that we never had before, O Yes, Diyos. O Lord. Salamat, Panginoon, sa ma-encounter ka namin sa camping na ito. Hindi lang kami, maging ang mga baguhang isasama namin, maging ang mga datihan, maging ang mga taong muling nagbabalik loob sa iyo, O Diyos. Salamat. Yes, O Lord. Kausapin mo bawat isa sa amin, punuin mo kami sa camp na ito, Panginoon. Yes, O Kaya hindi naman, O Lord, patuloy na tinataas namin sa iyo, mga manggagawa, sa kabuuan ng Rema Evangelistic Church. Panginoon, hindi lingid sa iyong kaalaman ang bawat nararamdaman ng iyong mga anak. Yes. Ang bawat pagsubok na nararanasan ng iyong mga anak, Panginoon, ng iyong mga manggagawa, Panginoon, sa kabuuan ng organisasyong ito. Patuloy, Panginoon, na naniniwala kami sa iyong mga pangako. Hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Lord, pinagkakatiwala namin sa iyo yung mga manggagawa na nanlalamig. Panginoon, yung mga manggagawa na umalis, yung mga manggagawa, Panginoon, na piniling palikuran ang paglilingkod sa iyo. Panginoon, bagabagin mo ang kanilang mga puso. Minsan mo pa silang hilahin pabalik sa iyo, Panginoon. Minsan mo pa silang hilahin pabalik sa presensya mo, pabalik sa paglilingkod. Lord, ipaalam mo sa kanila na ang pagtalikod sa iyo ay hindi magandang paraan at hindi magandang gawin, kundi, Panginoon, ang pananatili sa iyo ang siyang dapat naming gawin, O Diyos. Yes, Lord. Patuloy, Panginoon, na minsan mo pang kahabagan ng mga manggagawa, minsan mo pang, Panginoon, kausapin ang mga manggagawang ito, Panginoon. At Lord God, gayon din sa bawat mga lingkod mo sa kabuuan ng Rema, ang mga workers, Panginoon, salamat, O Diyos, patatagin mo pa ang bawat isa sa amin, palakasin sa pamamagitan ng Espiritu mong nananahan sa amin, Yes, Panginoon. Lord. Patuloy, O Diyos, na hayaan mo na maging malakas ang aming mga balikat nang sa gayon, gaano man kabigat ang krus, Panginoon, magawa namin itong pasanin, O Diyos. Salamat, Panginoon, patuloy mo pa kaming pagtibayin ng lakas at kapangyarihan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Gayon din, O Diyos, sa mga pamilya ng bawat isa sa amin. Panginoon, ipakita mo sa pamilya namin na ang paglilingkod namin sa iyo ay hindi kalugihan. Yes, O Panginoon, ipakita mo sa pamilya namin na ang paglilingkod namin sa iyo ay hindi nasasayang. Yes, Lord. Bagkus ito ay pagpapala, Panginoon, hindi lang sa amin, kundi, Panginoon, ito ay pagpapala rin para sa kanila, O Diyos. Yes, Lord. Panginoon, dalangin namin ang manifestation ng himala mo sa pamilya namin. Dalangin namin ang manifestation ng kagalingan, ng pagpapala mo sa pamilya namin. Panginoon, kung paano mo kaming pinili, kung paano mo kaming Yes, kinausap, Lord. at kung paano mo kaming pinatawad. Panginoon, kausapin, piliin, tawagin mo rin ang pamilya namin, Yes, Panginoon. Lord. Salamat. Pagpalain mo rin sila, Panginoon. At Lord, kapag dumating na ang pagpapala sa kanila, Panginoon, makita nila na ito ay hindi galing sa sarili nilang lakas, kundi Yes, ito Lord. ay dahilan sa iyo, Panginoon. Patuloy, O Diyos, na inaangkin namin ang kaligtasan ng kabuuan ng sambahayan namin, Salamat, Panginoon. mula sa pinakamalapit hanggang sa pinakamalayong kamag-anak Yes, namin. Lord Jesus. Salamat sa kaligtasan nila. Panginoon, Lord, naniniwala kami sa iyong mga pangako. Panginoon, na isa man sa buong sambahay kumilalat mananampalataya, buong sambahay ay maliligtas. Salamat sa kaligtasan ng kabuuan ng pamilya namin. Salamat sa kagalingan. Salamat sa pagpapala. Panginoon, salamat sa spiritual growth ng bawat isa sa kanila, Panginoon. Yes, Lord, manguna ka, mangusap ka sa buhay nila, Panginoon. Lord, inaangkin namin na kami at ang aming pamilya ay sama-samang magpupurit, maglilingkod sa iyo. Yes, Lord. Madatnan mo kaming tapat na naglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat, O Diyos, patuloy ka namin pinupuri, dinadakil at pinapasalamatan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, minsan pa, mag-worship po tayo sa Panginoon. Araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan, tapat kang ang tunay sa bawat araw, sa bawat araw. Pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan. Bawat sandali,
tapat kang ang tunay. Kaya naman, O Diyos, Wala kami ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais. kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay, walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Kapag kailan pa man. Salamat Panginoon sa gabing ito, O Diyos. Alam namin na pinakinggan mo ang aming mga panalangin at ito ay nakarating sa trono ng iyong biyaya dyan sa langit, O Diyos. Kaya tinatawagan namin ang lahat ng mga anghel ng Diyos sa dalhin sa amin ang lahat ng kasagutan ng mga panalangin namin. Dahil alam namin, day one pa lang na kami ay tumugon sa iyo. Ang lahat ng mga sagot ay ipinadala mo na, Panginoon. Kaya Lord, ina-appreciate ka namin sa gabing ito, Panginoon. Patuloy na hanggang sa pagpapahinga namin, makalangit na panaginip, ang siyang nais namin. Kausapin mo pa rin kami, Panginoon, dahil alam namin na hindi ka patapos, kundi ikaw ay nagsisimula pa lamang. Malaya kang gawin, anumang naisin mo, Panginoon. Purihin ka,